Okay, simplify the following. Ayan. Meron tayong parenthesis, may bracket, then may brace. Ah, Kaya ganyan yan para hindi lang kayo malito. Kasi malilito kayo kung puro parenthesis lahat. So, yung tatlong to, parang isang tao lang. Pwedeng ito yung itsura niya sa umaga, ito sa tanghali, ito sa gabi. Kadalasan dito, unahin natin yung nasa loob, yung sa parenthesis. So, negative 6 minus 9, ayan, negative 15. Tapos, itong 9, kopyahin nyo lang yan. Ayan, copy lang. Next, so copy lang ulit. Dito naman tayo, multiplication to. Bali, 4 times negative 15, negative 60. And then, plus 5, ayan, kopya lang. Tapos, itong negative 60 plus 5, magiging negative 55 yan. Kung mapapansin nyo, wala na itong bracket na to. Kasi na-simplify nyo na to eh. At dito na tayo sa brace. 9. Wala namang operation dyan eh. Yung wala nakalagay na plus or minus. So, automatic yan. I-multiply natin. So, 9 times negative 55 is negative 495. Next tayo. So, dito naman, ngayon. So, pwede natin unahin to. So, negative 4 times negative 9, positive 36. And then, plus 12. Ayan. So, copy lang yung plus. Dito, 6 minus 10, pwede na yan. So, 6 minus 10, negative 4. Ayan. Then, copy lang ulit yung 3. 36 plus 12, we have 48. Tapos dito, plus negative 4. Ibig sabihin, positive to times negative dito. So, yung plus negative 4, automatic magiging minus 4 dito. Tapos, 48 minus 4, we have 44. Tapos, 3 times 44, we have 132. Next tayo. Number 3. So, simplify the following pa rin tayo. Tingnan nyo. Ayan. Ito, unahin natin to. So, kopya. 6 minus 10, negative 4. Tapos, kopya yung 6. 10 minus 4 is 6 pa rin. Dito na tayo sa kasunod. 4 times negative 4, negative 16. Tapos, 6 times 6, we have 36. Tapos, wala rin ulit nakalagay plus or minus. Automatic yan, multiply. So, negative 16 times 36, we have negative 576. Tapos, last, 8 times negative 576, we have negative 4,608. Dito na tayo. So, the square of the sum of two terms. Meron tayong the square of the difference of two terms. Meron din tayong the product of the sum and difference of two terms. So, balik tayo dun sa una. Ayan. So, yung mga yan, tinatawag yan na special products. Sana all special. Okay? Yung iba, napansin ko, ang ginawa nila dito, a plus 4, tapos times a plus 4, tapos nag-FOIL method pa sila. Pwede naman yun, kaya lang mas madali itong dito. Parang shortcut na lang natin. Dito muna tayo. Tingnan nyo ha. A plus B squared. Anong nangyari? Naging a squared plus 2ab plus b squared. Simple lang yan. May tinatawag tayong first term. Ang first term dyan is yung a. Ang second or last term is yung b. So, ano nangyari sa una? So, ang gagawin dyan is square the first term. Ano ba yung first term? A. So, ang a, pag in-square mo yan, or a times a squared. Sunod, 2ab. Meaning, first term times second term, and then multiply it by 2. So, a times b, ab, times 2,
kaya naging 2AB. And then last, square the last term. So, B, magiging B times B, kaya naging B squared. So, dito, sa number 1 dito, A plus 4 squared. Ang A natin dyan, ito yung A na to. Ito, A. Tapos, yung B natin is yung 4. Ang first term natin is A. Ang second term is, or last term is 4. So, anong una sabi? Square the first term. Ano ba yung first term? A. So, A times A, we have A squared. Sunod, multiply itong dalawang to, and then times 2. So, A times 4, we have 4A. Tapos, times 2, kaya naging plus 8A. Last, positive 4. So, square nyo lang ulit. 4 times 4, we have 16. Okay tayo doon? So, number 2, ano yung first term? 3x. Second term, 6. Square the first term. 3x times 3x, 9x squared. Sunod, 3x times 6, 18x. Tapos, huwag kalimutan yung times 2. So, 18x times 2, 36x. And then yung last, 6. Squared nyo lang yan. 6 times 6, we have 36. So, ganun lang kasimple. Mas madali ito. Number 3, 4c plus 2d squared. So, 4c times 4c, 16c squared. Tapos, 4c times 2d, 8cd. Tapos, times 2, 8cd times 2, we have 16cd. Tapos, last, square the last term. 2d times 2d, 4d squared. So, ganun lang kasimple. Lipat tayo sa kasunod. Square of the difference of two terms. So, ganun lang din naman yung parang kanina. Kaya lang, ang nangyari dito, and difference. So, naka-minus siya. Ganun lang din ulit. Yung first term, square mo. Tapos yung first and second term, multiply ulit. Tapos times 2. Ang pinagkaiba lang, ayan. Mapapansin nyo, naka-negative na siya dito. Tapos last, square the last term. Automatic yan. Itong B na to. Bit-bit niya lagi to. Itong sign ng negative na to. So, negative B times negative B is positive B squared. Diretso tayo sa example. So, tatanungin ko kayo, ano yung first term? Y. Tama. Ano yung last term? Negative 5. Square the first term. Y. So, Y times Y, Y squared. Next, multiply nyo yung dalawa. So, Y, pag-iwalay na Y times negative 5, negative 5y. Tapos times 2, negative 10y. Tapos last, square the last term. So, ano ba yung last term ulit? Negative 5. Square niyan, negative 5 times negative 5, we have positive 25. Ganun lang kasimple. Sunod, 4a minus 6 squared. So, 4a, first term. Yan yung last term, negative 6. Huwag nyo kakalimutan na lagi niyang bit-bit tong sign dito. So, kung plus man yan, example, 4a plus 6. Ano yung first term? 4a. Ano yung last term? 6. Ganun lang. Kaya lang pag may negative, medyo nag-iiba na yung usapan. Dito, first term 4a, last term negative 6. So, 4a times 4a, 16a squared. Sunod, 4a times negative 6, negative 24a. Tapos, times 2, we have negative 48a. And then last, negative 6 times negative 6, we have positive 36. Dito na tayo. 5x minus 3y